darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that
Magandang hapon po sa inyo lahat. Isa na naman pong linggo, magkasama tayo rito ngayon, dito po sa Praise Church. It is an honor and a privilege to be with you guys today. Kumusta po ang linggo nyo? I pray na maayos po. Nakalagpas na naman po tayo sa isang linggo. Kumusta po kayo mga nanay na umaayuda sa mga anak nila ngayong pasukan? Can understand na medyo mahirap ang sitwasyon natin, lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Kumusta kayong mga bata na walang ginawa ngayon kundi puro module? Grabe, nakakausap ko yung mga kabataan natin at talagang medyo dumadaing sila pagdating sa mga modules nila. It's not easy. Kahit po yung anak ko, pag tinitignan ko kung dun sa ginagawa niya, it's not easy. Studying in the new normal is quite a challenge. Alam niyo po, ang buhay natin, punong-puno ng challenge yan. Punong-puno ng pakikibaka. Sa araw-araw po na pinagdadaanan natin, hindi natin maiisang tabi yung realidad na marami pong problema. Kakambal na po ng buhay natin ang problema. Diba? Pero ang tanong po, hindi po yung pagkakaroon ng problema eh. Kasi yung problema po sa buhay, given na po yan. It's a given thing. It's a given fact that there will always be troubles. There will always be problems in our life. Meron po yan, hindi yan mawawala. Ang tanong po, anong ginagawa mo pag merong problema na hinaharap? Diba? Paano mo haharapin, paano mo malalagpasan ang mga ganitong klaseng problema? Personally, marami po kaming hinarap na mga problema this past few weeks. Mula po sa paglipat sa aming bagong tahanan, mga problema sa pamilya, sa bahay, finances, iba-iba pong problema yan. At kadalasan, hindi po dumarating yan ng paisa-isa. Kadalasan dumarating yan sabay-sabay o sunod-sunod. Paano mo haharapin ang mga problema kung sunod-sunod o sabay-sabay na nagdaratingan? Diba? Paano mo haharapin ang problema sa iyong pamilya that you have to spend time with your family, with your kids? Kailangan mo silang tulungan sa kanilang pag-aaral, lalo na kung bata pa ang mga anak mo. Nasa elementary pa or nasa early part ng high school. Tutulungan mo lahat yan sa pag-aaral nila. But at the same time, kailangan mo maghanap ng trabaho. Kailangan may pagkakikitaan kayo. Buti sana kung sapat ang kinikita ng asawa mo. Diba? Or kung may mga malalaki ka ng anak na natutulungan ka. Pero paano kung hindi? Diba? Ganyan yung mga tipo ng problema na hinaharap natin sa buhay natin. Idagdag mo pa yung mga problema tungkol sa kalusugan. Alam nyo, ang COVID-19, hindi yan naalis eh. Nandiyan yan. Pero paano kung may iba ka pang karamdaman bukod doon? Diba? Marami pong bagay tayong hinaharap. Meron akong kaibigan na dumaraan sa karamdaman niya sa cancer. Sa panahon ng COVID-19, magkaroon ka ng cancer, napakahirap po. If you think you have problems, this guy has problems. Hindi po madali. Madalas itatanong mo sa sarili mo, Lord, paano ko haharapin ang mga bagay nito? There are problems that we anticipate. Mga problema sa kinabukasan. Nagkakaedad ka na. Ilang taon ka na? 55, 60 years old. Wala kang trabaho. O kung may trabaho ka man, wala kang ipon. Paano na pagtanda mo?
Pwede ka bang umasa sa ibang tao? Hindi, di ba? Paano kung ang mga anak mo mismo ang nakaasa sa'yo? Pag wala ka ng trabaho, sino magpapakain sa kanila? Di ba? Or sino ang mag-aalaga sa iyo? We have troubles. Regardless if you're a Christian or not, you will have troubles. Huwag po natin isipin na dahil naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakaroon ng troubles. Minsan, mas marami ka pang problema kaysa dun sa hindi Kristiyano. So how do we face troubles? Hindi po madali humarap sa problema. Napakahirap po. But we need to overcome them. Sabi nung isang kakilala ko, life is boring without troubles. Maaring totoo. Di ba? Nitong nakaraang ilang buwan, lalo na nung simula pa na ng COVID-19, lahat naka-quarantine. Hindi ba? Batong-bato ka na sa bahay. Isang trouble pa lang yun, quarantine pa lang yun. Dagdagan mo ng pangalawa, di ba? Pagkain, pera. It might be true that life would be boring without troubles. Di ba? But it's our ability to handle troubles that matters. So how do we overcome troubles? To tell you honestly, we don't. We cannot handle troubles. Mainly because wala sa atin yung solusyon eh. Nasa iyo ba ang solusyon ng COVID-19? Kaya mo bang bigyan ng trabaho ang sarili mo? Di ba? Wala sa iyo. Bago po tayo magpatuloy, basahin po muna natin ito. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Nakikita natin sa John chapter 16 verse 33. Ang sabi, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ulitin po natin. I have told you these things so that in me you may have peace. Excuse me. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo po kaming inaalagaan kahit hindi naman nararapat. Hindi po kami nararapat na tumanggap ng iyong pagpapala. Ngunit dahil sa banal na dugo ni Kristo na nakbuo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kami po ay ginawa mong anak at ngayon ay nakalalapit kami sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Naway ang aming pagsamba ay maging karapat-dapat at naway ang iyong kapatawaran ay mapunta sa amin, Panginoon, sa mga pagkakasalang nagawa namin. Patawarin mo po kami. We thank you so much for all of this. Open our hearts and let the Holy Spirit move within our midst. So Lord God, give us understanding of your word. We thank you so much. In Jesus' mighty name, amen and amen. I have told you these things, sabi ni Kristo. Ito po yung panahon na nagpapaalam na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Malapit na pong dumating yung kinakatakutan ng lahat na kamatayan ng Panginoon. At nais ng Panginoong Hesukristo na ihanda ang kanyang mga apostol. At the same time, gusto niyang i-assure sila that everything will be okay. Alam mo, yan ang ginagawa sa atin ng Panginoon. In the midst of all these things, God is assuring us that everything will be okay. Kung intindihin po natin yung sinabi niya, I have told you these things. God has given us ample time, ample warning about the things that will happen to us. Makikita mo rin dito, sinabi niya, in this world, you will have trouble. Realidad po. Alam po ng Panginoon at realidad na ng buhay natin sa mundo ay punong-puno ng problema.
punong-puno ng trouble, punong-puno ng hirap. But God is assuring us, Jesus was assuring the disciples to take heart and overcome the world. Gusto kong tanungin natin sarili natin at gusto ko po kayong tanungin. Honestly, are you in trouble? Meron ka bang malaking problemang hinaharap ngayon? Alam mo, araw-araw may malaki tayong problemang hinaharap. Pero ngayon, meron ka bang mas malaking problema na hinaharap? Meron, di ba? Hindi ko po alam ang buhay mo. Hindi ko po alam ang buhay ng mga taong kaharap ko ngayon. Pero lahat po tayo ay may hinaharap na problema. Lahat tayo ay may hinaharap na problema. Pero kailangan natin tanggapin ang isang realidad bago po tayo managhili o bago po tayo humarap sa mga problemang ito. Alam ko, dumadaing na tayo sa dami ng problema. Pero kailangan po natin tanggapin ang realidad na we will always have trouble in our life. Hindi po mawawala yan. Realidad po yan. Yung bagay na lagi nating kinakatakutan, kinaiinisan, o ayaw nating minsan tanggapin. We are in denial, pero we will always have trouble in our life. Meron yan, hindi po mawawala yan. Diba? Trouble will always be there. Hindi po mawawala yan. One thing that we should know, madalas pag nananalangin tayo, sinasabi natin, Panginoon, tanggalin mo tong problemang ito. Diba? Alam niyo po, kahit po ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang panalangin sa Gethsemane, sinabi niya sa Diyos Ama, let this cup pass. Ibig sabihin, pwede mo bang tanggalin na lang ito? Pwede bang hindi na lang? But the reality stays. God will not remove the troubles in our life. Kahit anong panalangin mo, hindi po tatanggapin ng Panginoon ang mga problema sa buhay natin. Hindi. Realidad na po yan. Kasama yan, parte ng buhay natin. We will live in trouble. Mabubuhay po tayo na kasama natin ang problema. Hindi po tatanggalin ng Panginoon yan. But there's one thing for sure. We will live through these troubles. Hindi po tatanggalin ang balakid sa buhay natin. Dadaanan po natin yan. Dadaan tayo. Para po yung isang bagyo. Hindi po bigla na lang mawawala yan. Sasabihin mo, Lord, tanggalin mo yung bagyo. Then, parang magic, mawawala yung bagyo, magdi-disperse. Hindi po mangyayari yun. Dadaanan tayo o dadaan tayo sa mga problemang ito. That's a fact. That's our reality. Kailangan po natin tanggapin yan. So, ngayon pa lang, kung may mga problema kang pinagdadaanan, sabihin mo na sa sarili mo, hindi mawawala to. Kailangan kong daanan to. As for the reasons why, madaling sabihin na kailangan natin daanan to para lumakas tayo, tumibay tayo. Yan ang showbiz answer eh. Totoo siya. Totoo. These problems, these troubles will change us. It will change us. We need these troubles to form kung ano man yung dapat baguhin sa atin. That's a fact. Kasama po yan sa buhay natin. Pero showbiz yung sagot na yun. Diba? Aminin natin masakit. Aminin natin. Itong mga problemang ito hindi maganda sa buhay natin pag nakikita natin. But we need it. Kailangan natin sila. And worst case, hindi natin maintindihan kung bakit. Diba? Pag hindi sapat ang kasagutan, sabi ng isang kanta,
When answers aren't enough, there's Jesus. Madalas po sa mga problemang hinaharap natin, wala pong sagot. Walang sagot. Kung bakit, paano ba gagawin to? Bakit ba tayo dumaan dito? Walang sagot. Pero kailangan natin dumaan. Alam mo, may mga pinagdaanan kaming problema. Isa na dyan yung nung nadisgrasya po yung bunso ko. It was not fair. He was badly mistreated by the people na nakadisgrasya sa kanya. Yung sasakyan na nakabangga sa kanya. And the worst part is, nung naghabla kami, absuelto yung kausap namin. It's not fair. Alam po namin na kinausap nila ang piskal. Alam po namin na may mga ginawa sila. Wala kaming pera eh. Natalo kami. Hindi na namin inapila. I'm just happy na walang nabali, hindi na ospital or hindi na disgrasya ng matindi ang anak ko. We're just happy he's alive. At para dun sa tao na nakadisgrasya sa amin, bahala ng Panginoon sa kanya. Wala magagawa eh. The Bible says, vengeance is mine, saith the Lord. Maaring hindi na namin makita kung anong nangyari dun sa taong yun. O kung may kaparasuhan na binigay sa kanya, hindi na namin makikita yun. We just have to trust that God has taken care of my son, which He did. And God will listen to our prayers. That's the only thing we have. You just have to trust God. Another thing is, itong mga problemang ito, yung mga troubles na to, dumarating yan in season. Yeah? There's always a time for trouble. Minsan wala, minsan meron. Madalas meron. Di ba? Panahon yan eh. Madalas nga yung mga problema, sabi natin ang mga problema, wrong timing. Wala namang problemang right timing. Kaya nga siya problema kasi wrong timing siya. Dumarating siya. Especially during the times na talaga nanghihina ka. And sometimes it comes when you least expected it. Parang aksidente. Biglaan. Diba? But let me tell you this. Troubles will come to pass. Nilipas rin yan. Panahon yan. Season. Di ba? May tag-ulan, may tag-araw. Sa ibang bansa, winter, spring, summer, fall. Di ba? Panahon rin ang problema. May panahon ng pagpapala, may panahon ng katahimikan, at may panahon ng problema. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, panahon ng problema ngayon para sa'yo. It's different from one person to another. May panahon na problema ka, yung kaibigan mo, wala namang problema. Diba? Panahon yan eh. But for one thing, whenever we face all these troubles, all these problems, God simply wants us to have faith in Him. He wants us to have faith in Him. Manampalataya sa Kanya. Ang initial reaction natin, or ang tinatawag nating knee-jerk reaction when it comes to problems, is to ask the Lord why. Diba? Madalas yan eh, tinatanong natin, Lord, bakit? Bakit? Diba? Nakafocus tayo dun sa problema. And when we ask the Lord why, it's like telling God, Lord, hindi ako dapat nagkakaproblema. Tama? Pag tinanong natin, Lord, bakit? Bakit nangyari ito? Bakit kailangan mangyari ito?
Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, hindi ako dapat nagkakaroon ng problema. Napaka-entitled ng attitude natin. Sabi nga ni Job, mabubuting bagay lang ba ang kailangan natin tanggapin sa Panginoon? At pag nakatanggap tayo ng masama, nagagalit tayo. Diba? Mga kapatid, let us get away from that entitled mentality. We will have troubles. We will have challenges. Whether we like it or not, it will come. Don't ask why, it will come. Diba? Although hindi masamang magtanong sa Panginoon, pero huwag kang magagalit kung hindi ka sasagutin. Because honestly, more often than not, the answer will always come later, not during the problem. The thing is, we need to focus on God, not on the trouble. Kahit anong problema po ang dumaan sa buhay natin, kung nakafocus tayo sa Panginoon, itong mga problemang ito ay tatanggapin natin ng buong puso. Anong ibig sabihin? What is the meaning of focusing on God? First and foremost, we need to understand who God is in our life. Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Diba? Wala pong pinagkaiba yan sa pamilya natin. Pag dumadanas ng taghirap, dumadanas tayo ng kakapusan, kinakapos, kulang ang pagkain, tuition fee hindi pa nababayaran. Ano sinasabi natin? Tuloy lang ang buhay, di ba? Kasi meron kang pananampalataya sa magulang mo. Alam mo na gagawin ng magulang mo ang lahat para kumain ka. Kilala mo ang magulang mo. Alam mo na ang magulang mo ay hindi ka pababayaan. Kahit gaano ka kapasaway, kahit gaano katigas ang ulo mo, alam mo hindi ka pababayaan ng magulang mo. More so, God. If you know who God is, if you understand His ways, o kahit pag hindi mo maintindihan ang paraan ng Panginoon or ang dahilan ng Panginoon, as long as you have faith in God, na alam mo na hindi ka pababayaan, everything will be fine. You will go through troubles. Dadaan ka sa problema. Pero alam mo na God is in control. Hindi mo kilala ang driver ng tricycle. Hindi mo kilala ang driver ng jeep. Pero pinagkakatiwala mo ang buhay sa kanila. Di ba? Alam mo na hindi ka madidisgrasya, hindi ka mababangga, at makakarating ka sa patutunguhan mo. Because you know that the driver is capable of navigating the road. Alam niya. Kung nagtitiwala ka sa isang driver, ipinagkakatiwala mo yung buhay mo sa driver ng jeep, bakit hindi mo pagkatiwala ang buhay mo sa driver ng buhay mo? Which is God. Maybe it's about time that you let God drive your life. Diba? Baka ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo, kaya ka ninenervyos. God should be in the center of our life. Siya ang driver. Sabi nga ng isang kansa, Jesus, take the wheel. Diba? Yun ang problema eh. Sumisigaw tayo ng Jesus, take the wheel of our life, pag sira na. Diba? Pero pag maayos, tayong nagmamaniobra ng buhay natin. We do what we want. Ginagawa natin kung anong gusto natin. Diba? And kadalasan, we are proud of our foolishness. Ano ibig sabihin? You voice out certain things in Facebook. Proud ka pa. Nag-inuman kayo, may picture pa.
Gumawa ka ng kalokohan, pipicturan mo pa. Alam mo na mali yung opinion mo. Alam mo ng kasalanan yung sinasabi mo. Pinapost mo pa, proud ka pa. Diba? Pero pag sumabog na yung problema sa buhay mo, iiyak ka, sasabihin mo, Lord, lead me. Bakit hindi mo sabihin na, Lord, lead me, nung maayos pa yung buhay mo? Diba? Yun ang problema sa atin eh. Naaalala lang natin ang Panginoon. At naaalala natin kung sino siya pag may problema na. We need to focus on God. You need to know God. And how do you know God? By reading through His Word. Basahin mo yung salita niya. Makinig ka ng salita niya. Spend time with God. Talk to Him. Pray to Him. And to tell you honestly, you will not know God. Listen, you will not know God unless you go through troubles. Mas makikilala mo ang Panginoon. Mas maiintindihan mo yung salita niya. Yung sinasabi niya sa Biblia, yung mga pangako niya, kung may apply mo sa actual experience na pinagdaanan mo. When Jesus said He loves you, when God says He loves you, maniniwala ka, di ba? Siyempre, God loves me. Pero mas mararamdaman mo yung sinasabi ng Panginoon na pagmamahal kung dadaan ka sa isang problema at matutulungan ka ng Panginoon through it. Hindi ba? That's why troubles are necessary. But to go through troubles, you have to have faith in God. That's why you have to focus on God, not the trouble. The trouble only enhances the experience with God. But at the end of the day, it is all about God. Diba? Yung problema natin, ipinapakita lang nun o ipinararamdam lang nung problema na yon kung gaano kaimportante ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pag dumaan ka sa problema, may experience mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. At yung experience na yon, yun ang nag-e-enhance. Yun ang nagpapakita, yun ang nagpapatunay kung gaano ka kamahal ng Panginoon. That's why we need to focus on God. Diba? Not the trouble. We need to focus on God. We need to trust God's purpose. We need to trust God. Lord, bakit? Do you expect God to tell you why? Diba? Parang sinabi mo, Ma'am, ang hirap ng exam, ano sagot? Diba? Pag nag-e-exam ka, hindi naman sinasabi ng teacher kung ano yung sagot eh. Hindi rin niya sasabihin sa'yo kung bakit mahirap yung exam. Pero pagkatapos ng exam, dinidiscuss yun sagot, ine-explain ng teacher bakit yun ang sagot. That happens in real life. Troubles are like examinations. You will not know the answer right now. The questions that you need to know the answer, hindi. But you will know it later. You just have to trust God. Diba? Your faith might try to seek understanding. That's a given. Diba? It's important to have faith. It's also important that your faith needs to understand. But in the meantime, na wala pa yung explanation, you just have to accept the fact that God is in control. God has the plan. God knows the plan He has for you. Hindi ka pa pinapanganak, yung plano na yon nakalatag na. He has a plan.
May plano siya para sa'yo. You may not know the plan right now. Bakit kailangan dumaan ka sa mahirap na problema? But He knows why. And it's gonna be good. Alam mo, pag nag-uusap kami ng anak ko, dala siya sinasabi, hirap na hirap siya sa chemistry. Especially pag hindi sila magkaintindihan ng teacher. Diba? May challenge on that part. Learning in the new normal, especially online learning, medyo mahirap. Mahirap yan. Especially kung hindi magulang ang sumasagot ng module. Diba? Hayaan po natin yung mga anak nating sumagot ng module. Mahirap po. Pero it's necessary. Kung gusto mong mag-medtech o mag-nurse, kailangan mong maintindihan kung ano yung chemistry. Di ba? Your current trouble is chemistry. But you need to go through that trouble, learning chemistry, para magamit mo sa trabaho mo pag nurse ka na, or medtech ka, or pharmacist ka. Hindi ka pwedeng mapunta sa medical field na hindi ka nag-aral ng chemistry, ng biology, etc. Di ba? Hindi mo maiintindihan ang dahilan sa isang problema kung hindi ka dadaan sa problema. You will not be transformed. Hindi hahaba ang pasensya mo sa tao kung hindi ka magkakaproblema sa relasyon mo sa tao. Hindi ka matututong humawak ng pera kung hindi ka magkakaroon ng problema sa pera. Pag kinakapos ka ng pera, marirealize mo na kailangan mong magsipag. Pag na-realize mo na kulang ang sweldo mo, mas magpupursige ka magtrabaho, mag-overtime ka. There are troubles that are designed in our life to enhance our life, to change us, to transform us. That is part of God's plan. He has a reason behind it. You may not understand the reason right now, but it's always for the best. Yung troubles na yan, ginagamit ng Panginoon yan para baguhin ka. The Bible says, all things work together for good to them that are in Christ Jesus. It will be good. It might seem bad right now. It might seem unsavory. It might seem troublesome. It might be frustrating. But to tell you honestly, later on, you will thank God and praise God and say, Lord, salamat po. Salamat sa problemang pinagdaanan ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi natin maiintindihan lahat sa buhay natin. But there's one thing we can be sure. God has a plan. God has a reason. And He is in control. We just have to trust God. Only have to trust God. And when we start trusting God, and when we know God is in control, that's the only time na makakatulog ka sa gabi and you will know that you have peace. Alam niyo po, ako warrior ako. Hindi ako warrior eh. Warrior. By nature, warrior ako. Lalo na pagdating sa finances. Parating pa lang yung problema, namumroblema na ako. Nako, hindi ako makakatulog niyan. As in, ikot ako ng ikot, isip ako ng isip. Pinapagalitan na ako ni Ma'am Tin. Kaka-worry, kakaisip. But when I sit down and I pray, God shows me the numbers. God shows me the numbers. Matatawa na lang ako. Sabihin ko, bakit ako nag-worry?
Bakit ako nag-worry? Maniwala po kayo sa akin. There's nothing to worry about. If God allows that problem, if God allows that trouble to come to your life, you don't have to worry. If He allowed it to happen, He is in control. You'll be fine. It will be painful, di ba? It will be difficult. Mixed emotions ang mararamdaman mo. But knowing that God is in control, alam mo that everything will be fine. Sabihin mo, natatakot ako kasi baka ako ang maging dahilan ng problema. Alam mo yon? Maybe God is in control, pero pag hindi ko naintindihan, pag nagkamali ako, baka lumala yung sitwasyon. Okay. When you say God is in control, God knows na magkakamali ka. God knows what your reaction will be. God knows that you will make wrong choices. And God knows that you will be worrying all night that will make you sleepless. Alam niya lahat yon. Naka-factor in na pati yung kalokohan mo, pati yung pagkakamali mo, pati yung wrong decisions mo, kasama na lahat doon, na-anticipate na lahat ng Panginoon. So you just have to let go and let God take control. There's nothing that you can do to sabotage God's plan. Wala. Pati yung pagkakamali mo, yung katigasan ng ulo mo, kasama na yun doon. He is in control. Everything will be okay. You just have to trust Him. Doon po sa binasa natin, nasabi doon, take heart. Take heart because I've overcome the world. Pag sinabi mong take heart, yun yung manampalataya ka sa Kanya. Kalma ka lang. Everything will be okay. You can have peace. You can have peace. Why? Because God has overcome the world. He assured us that He has overcome the world. Mga kapatid, when you say overcome, God knows your troubles. Alam niya yan. Manalangin ka nga o hindi, alam niya yan eh. But of course, He prefers that you pray. He prefers that you cry to Him and tell Him, Lord, hindi ko kaya to. Take control. He prefers that. Ibigay mo sa Panginoon, isuo mo sa kalakasan ng Panginoon ang mga bagay na ito. But you have to know that God knows what's happening in your life. Alam niya, walang natatago. He knows. Because He is in control. Another thing is, hindi mo pwedeng sabihin na hindi naintindihan ng Panginoon. Bakit? Tandaan mo, ang Panginoong Hesukristo nagkatawang tao. Diba? Na-experience niya ang problema ng tao. Gutom, hirap magtrabaho. Tandaan mo, karpintero ang Panginoong Hesukristo. Ang ganda-ganda nga ng trabaho mo di ba? Hindi ka karpintero. At kahit mahirap ang trabaho mo, mason ka man, o karpintero or what, tandaan mo ang Panginoong Hesukristo karpintero nung unang panahon. Karpintero ka ngayon, magandang lagari mo, maganda ang tools ngayon, mas madaling maging karpintero ngayon kaysa nung panahon ni Hesukristo. Lahat mano-mano, hindi lang mano-mano, hindi kasing ganda ng ginagamit mong tools ngayon, yung ginagamit niyang tools. Mas mahirap ang buhay nila noon. That's why He understood. God understands kung anong hirap ng buhay natin, anong troubles. Hindi niya lang basta sinabi, yes, na iintindihan ko. It's like, God,
sitting on His throne and telling you, naintindihan ko yung problema. No. It is God who experienced the same troubles. Na daanan niya, na pagdaanan niya, na experience niya yung problema mo. He knows what He's talking about because He experienced it. He sacrificed. Tandaan po natin, umalis ng langit si Kristo, bumaba sa lupa, nagkatawang tao para ma-experience lahat ng buhay ng tao. Para iligtas ka. He died on the cross, gave the ultimate sacrifice, the ultimate trouble. Papako ka ba sa krus? Hindi naman, di ba? Pero na-experience ni Kristo yun. Para sa'yo. Para sa'yo. He has experienced it to save your soul. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi naiintindihan ng Diyos ang problema mo. Naiintindihan niya, na-experience niya, at higit pa. God overcame all those troubles when He died on the cross. Bayad na lahat yan eh. Yung mga problema mo, may sagot na lahat yan. When Jesus died on the cross, sagot na lahat yan. Tapos na lahat yan. Sabi nga, ang buhay natin tapos na eh. Gusto makita ang ending? Basahin mo yung Biblia. Ang ending, we overcome. God is sitting on the throne. God is glorified in our life. God is magnified. Tapos na, He won over the world. He won over Satan. Tapos na, naisulat na kung anong katapusan. Dumadaan na lang tayo. Pero alam na natin ang ending. God is in control. The Lord Jesus Christ overcome this world. Tapos na, bayad na. You just have to let Him rule over your life. You just have to let Him lead us. Let go and let God. Mga kapatid, how do we overcome trouble? We don't. We let God. The only time we can overcome troubles is through God's power and strength. Siyang nag-overcome ng trouble eh, hindi naman tayo. Kailangan mo lang isuko sa Kanya. The only time we will overcome troubles is when we surrender all these troubles to God. So anong gagawin natin? Isuko natin sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya. Hindi natin kaya yan eh. Hindi natin kaya yan. Tanda mo sinabi niya, I have told you these things. God is giving you that assurance para magkaroon ka ng peace of mind. Sabi niya, that in me you may have peace. God is assuring us. Alam niya na may problema, you will have trouble. Pero manampalataya ka sa Kanya, He has overcome the world. The fight is over. Yung pinagdadaanan mong problema ngayon, tapos na yan eh. Sa Panginoon, tapos na yan. You just have to ride it through. Kailangan mo na lang dumaan at manampalataya. Because the only way to overcome trouble is to trust God. Surrender the trouble to God. So, babalik po tayo dun sa tanong natin. Are you in trouble? Kung ano man po ang bumabagabag sa iyo ngayon, if you're in trouble, kunin mo yung problema ngayon.
at dalhin mo sa paanan ng Panginoon. Sabi mo, Lord, ito po ang problema ko. Isinusuko ko po ito sa iyo. Forgive me if I'm worrying. Forgive me if I'm frustrated. I surrender these things to you. And I'm telling you, God will answer that prayer. Suko mo sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, humihingi po kami ng tawad. Humihingi kami ng tawad for worrying. Humihingi kami ng tawad para sa pangit na reaksyon namin pagdating sa mga problema. Panginoon, isinusuko po namin ang mga problemang ito sa iyo. We surrender these things to you. Help us, dear Lord, to just trust you by getting to know you more, focusing on you and not on the trouble. Tulungan mo kami, Panginoon, na manampalataya lang sa iyo. Sa pagsuko namin ng mga problemang ito, Panginoon, kayo na po ang bahala. Tulungan mo po kami at gabayan as we go through this life, as we go through all these troubles. Tulungan mo po kami. Panginoon, ikaw po ang nakakakilala sa amin. Ikaw po ang nakakaalam ng buhay namin. And we surrender all these problems to you. We thank you, Lord God, for all this. Thank you for reminding us. And let the Holy Spirit lead us and guide us through all this. We thank you, dear Father. We surrender all these things to you. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Are you in trouble? Give it to God. Mga kapatid, maraming salamat po sa araw na to na nagsama-sama tayo. I hope na God will always lead you. I pray that God will always bless you. Pag meron po kayong problema, huwag po kayong makakalimot. PM lang kayo. Papanalangin na kami kayo. Huwag rin po natin kalimutan, every Saturday po, 6 p.m., meron po tayong usapang adults. Diba? 6 p.m. po. PM lang kayo. I'll send you the invitation. Para sa mga kabataan, 8 p.m. 8 p.m. naman, usapang kabataan. Kita-kita po tayo palagi. And again, magpanalanginan po tayo. Let's pray for one another. Kailangan natin yan sa panahon ng pandemya. Dahan-dahan po, nalilift na yung restrictions. And I look forward to the time na magkakaroon ng solusyon ng pandemya at magkakasama-sama tayo sa pagsamba sa Panginoon. Face to face. Congregational worship. Malapit na yan. Praise and thank the Lord for that. Again, have a blessed Sunday. God bless you all. Good day.